good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, magandang gabi sa inyo. So, review na naman tayo ngayon. It's studying time na naman tayo about sa PSE. So, hanggang ngayon monitoring pa rin tayo. At ngayon nga, pinag-aaralan ulit natin yung mga nag-trending na stock ngayon. So, yung mga nag-trending na stock sa PSE ngayon guys is yung CHP, APX, Apex Mining, Ali, Ayala Land Corporated, MM, Tech, Dito, FNI, MWC, Nickel. So, ito na lang yung nag-trending, yung mga company na involved sa mga retail tulad ng mga supermarkets, then mining, at yung dito involved din sa telecommunication. So yung Certec is din to sa about din to sa mga technology at mga telecommunication. So ito na lang talaga magagandang mga company na medyo maganda yung galaw ngayon guys. So simulan natin guys ang ating technical review about dito sa PSE trending ngayong August 26, 2020. So punta tayo sa ating Instagram guys. So guys, nandito na tayo ngayon sa ating Instagram. So yun nga, bumaba ulit ngayon yung ating PSE or Philippine Stock Exchange Index ng 21.11 points or 0.37%. So nagkaroon siya ng red. So hindi man lang niya na-try na naiangat yung kanyang point. So nung nag-open siya, then tuloy-tuloy na lang din yung pagbaba niya. So at the end naman is medyo naiangat pa naman niya, pero hindi niya talaga na meet or kahit nalagpasan man lamang yung closing niya kahapon. So siguro nga guys, marami kasi mga investor ang lumabas noon dito sa ating stock sa Philippine Stock Exchange. So yung net foreign NBF mo yung sa foreign to guys, so nagbawas na naman siya ng 614.10 million. So kahapon nasa 643 naman yung binawas nito, yung kahapon na mga foreign investment natin. So gawa nga siguro ng yung global market guys is maganda yung indication ngayon. So kung pumapasok kayo sa global market, mapapansin nyo talaga lalo yung US, yung Nasdaq, yung China na market at yung ilan sa mga market sa global, talagang makikita nyo na uptrend yung kanilang index. So siguro kaya yung dito mga investor dito sa Philippine Stock Exchange is medyo naglalabasan muna guys, lalo yung mga foreign. So baka nagda-divert sila to global kasi maganda nga yung takbo ng global market ngayon. So kaya atong PSE index natin is medyo hindi ganun ang paggalaw, at ganoon din yung mga ilan sa mga stock is napansin ko na medyo may pagbaba na yung presyo, at kung technical ang pagbabasihan mo, mapapansin ko nga rin na medyo nasa overbought scenario na rin siya. Kumbaga, may indication na pababa yung presyo niya. So, simulan natin dito guys sa isa sa ating mga sa mga ngayon na nag-trending. So, si Ali. So, si Ali guys is yung Ayala Land Incorporated. So, involved to sa construction, sa mga real estate property, sa mga retail, sa mga yung mall ni Ayala. So yun ang kanyang yun ang mga company na tumatakbo. So yun nga, malaki yung trade na nangyari sa kanya ngayon, na may 4.67k or 4,670k na number of trades palitan. So ang total volume dun is 10.76 million. So may value siya na 323.15 million in value, pero nagkaroon siya ng downtrend na 0.4 pesos or 1.32% negative. Kung makikita nyo, isang doji, yung isang long range doji ang makikita nyo dito. So yung parang cross na to, yung green. So kung mapapansin nyo dyan, yung Bollinger Band nya guys, medyo yung binigay niya, nakipapansin nyo, nagnaro na simula kahapon or hindi lang kahapon.
So yung trend niya na sinimulan pa is simula pa nung Wednesday. Wednesday. So Wednesday last week pa siya nagsimula ng downtrend na indication. So nag-cross na siya ng Webes dito. So sunod-sunod na red candle ang binigay niya. So pero ngayon may nag-take profit din naman siguro, or hindi ko alam kung nag-sell to mga to. So baka nag-cut loss ang mga ilan dito. So mapapansin nyo halos yung ma-meet niya na yung support niya, guys. Ma-break niya yung support niya dito. Yung 29.85. So, nasa 30 na lang. So, nasa 0.15 na lang is mabe-break niya na yung support niya, per support niya. So, yung nakikita natin kay Ali is downtrend ang kanyang indication, guys. So, may dojis siya dito, long range dojis na green. So, baka ma-indication na magkaroon siya ng uptrend. Pero, i-confirm natin yan sa isang tinatawag natin na RSI. So, may indication na yung RSI niya is less than, going below 30. So, kung i-meet niya man to, guys, so may indication na magkakaroon pa to ng isang pag-down pa rin dito. Pero kung ang long range doji na to, na indication nito, guys, is reversal, so possible baka mag-uptrend to or magkaroon na ng tinatawag na pagtaas ng presyo. So magandang indication na rin to kay Ali, guys, para mag-trade kasi halos almost nasa mababa na yung presyo niya at yung RSI niya is near na rin sa 30. So kung gusto natin manigurado, so wait na lang natin yung galaw niya bukas kung magmi-meet nga pa yung RSI niya. So kung magmi-meet pa to yung RSI niya dito, guys, mag-down pa, baka i-break nito yung below 30, then saka na lang tayo mag-position. Then kung magkaroon na siya nakita ng reversal at yung candle, green candle, so yung pinaka lowest price niya halos malapit niya nang ma-break, guys. So yung pinakamababang presyo nito is nung March 19. So nasa 22.95 yung closing. So almost malapit siya doon, guys. At napapansin nyo yung second earning report is negative 95. Kumbaga yung kinita is negative 95.37% compared dun sa first quarter. At nasa 426.36 million may income pa rin naman siya. Compare mo sa total revenue niya, guys. Total revenue na is 12.8 billion, pero yung net income niya lang is wala pang 10% or wala pa nga siyang 5% kasi nasa 426.36 na 36 lang siya. So almost 8%, almost 4% nga lang ang kanyang total revenue na makukuha, kasi yung 5% nito is 6 million. So possible nga nasa 4% lang to ng kanyang total income. So hindi niya pa na-meet yung 100%. So yun ang mapapansin kay Al, guys. Pero isang siya magandang indication na pwede na rin tayo mag-trade dito o mag-position, kasi nga near naman yung RSI niya dito sa 30. So pero kung gusto natin manigurado, hintayin na natin yung movement niya hanggang Friday. So baka mag-downtrend pa siya bukas, so magbigay pa siya ng downtrend. Yun ang ating bantayan. Pero sigurado ako marami na nag-position dito, kasi sa total number of trades na 4.67k, so masyadong malaki na yan. So baka marami na nag-position dito, guys. So mapapansin nyo dito yung seller, so yung call, yung mga seller, guys, so halos iilan na yung mga broker dito na makikita nyo sa seller. So halos pare-pareho, pero dito sa buyer is iba-iba yung mga broker na gamit. Ibig sabihin nito, marami nang nakakapumosisyon dito sa stock na to, guys. So tingnan natin yung kanyang current share. So medyo malaki para nasa 50% pa naman yung almost 50% ng current share niya, pero current liabilities is nasa 214. So 234 ang hawak ng mga stockholder. So the rest dyan, yung 157, so possible nasa 400. So baka hawak na yan ng mga guys, mga trader. So mapapansin natin puro bearish na yung MA niya, technical niya. So downtrend siya ng week ng 4%. So sa month is bababa na siya. So as a trader or as an investor, mas maganda na rin pumasok sa kanya, guys, kasi nga magandang company naman siya. So Ayala Land Incorporated, so possible na may uptrend na to. So at isa rin siya sa magandang established na company sa ating stock exchange. So kung ako sa decision ko lang,
para sa sarili ko. So hintayin ko na lang bukas or hanggang Friday baka magkaroon ng downtrend. Sa kanila ako magpo-position kung makikita ko na magkaroon na siya ng reversal na dalawang green candle. So yun ang aking masasabi dito kay Ali. So sumunod guys is si Apex. So nagkaroon naman ulit ng reversal si Apex guys. Yun nga, tulad ng sinabi ko sa mga unang kong technical analysis nung nag-trending ito ng makarang linggo na nag-overbought siya. Nag-overbought siya guys. So indication na noon na magda-down yung presyo. Kaya sabi ko noon is i-wait ko na lang sa ilalim. So ngayon, may indication na siya ng karoon na siya ng green candle o nagkaroon ng reversal. So bukas, if magkaroon siya ng reversal dito at green candle na crossing dito sa simple moving average, possible na position tayo ng last hour. So yun ang aking batayan. Pero kung maging pulse indicator lang to, baka mag-cross below 50. So baka yun ang ating tingnan. So kaya last hour ang ating tingnan bukas, din baka sa Friday makapag-take profit tayo kung magkaroon ng tuloy-tuloy na reversal itong si Apex. So yun nga sinabi ko, magandang company lang ngayon na pwede nating pag-tradean is yung mga retail tulad ng mga supermarket na involved sa mga nagbebenta ng mga common necessities ng mga tao. So nandiyan sina SM, pero ilan sa kay SM din is may palugi din siya kasi nga hindi lang siya involved sa supermarket, pero kahit pa paano nasusupport niya pa rin yung mga stock na SM, yung tulad ng SM Prime saka SM Investment. So nandiyan naman si Pure Gold. So Merrimart, isa sa mga magandang company rin na pwedeng pasukan kasi nga nasa common necessity siya. At ito sa mining kasi nga operational siya. Magandang demand ng mga minerals lalo ng nickel, gold, at silver sa global. So maganda ang takbo ng mga company na to, ng mga stocks lalo sa global market. Mapapansin nyo na yung demand ng nickel saka yung gold, silver is mataas. So ngayon guys, si Apex is involved dyan sa mga company na yan. Ay, ang company na Apex is involved dyan sa mining. So possible maganda indication ito at operation to ngayon. So baka luwagan yung pagte-trade dito sa Asia regarding dyan sa mga yung sa Asia natin na pagte-trade ng mga nickel o pagdadala ng mga pag-export natin sa ibang bansa dito sa Southeast Asia. So may news dati na ganun yung plano, baka ituloy nila yun guys. So ngayon net income niya is napakataas, 7,000 to. So second quarter niya, ibig sabihin nasa almost 12% ng total revenue niya is net income niya. So less na dyan yung mga expenses, yung operational expenses niya, yung tax. So ito na yung net income niya is 192.3 million. Compare niya sa total revenue ng second quarter na 825.11. So isang magandang company yun guys. Almost 12% yung naging income niya in second quarter. So possible by third quarter, kung mapapansin nyo, is up yung price niya. So kung magmumula ka ng June hanggang September, simula ng July, so July dito guys, mapapansin nyo August, so puro uptrend siya. So going to September, so baka magkaroon pa to ng trend na iperform. So ibig sabihin maganda yung takbo ng company na to. So yun ang makikita natin kay Apex. So pwede na siyang sabayan. So ngayon guys is may total siya na volume na trade na 8.8 million, o may value na 13.73 million, pero total number of trades is 491. So tingnan natin yung galaw niya. So yun nga, halos iilan lang din yung mga so baka may man nagbobodega na dito kasi nga yung seller saka yung ilan sa mga buyer na mga is medyo halos pare-pareho yung iba. So baka may nagbobodega na ng stock na yun guys. Pero meron nga na dito ng mga trader na siguro to. So mga 1K na yan. So possible ng mga cross trade lang. Ito may mga trader na dito, mga 5K. So possible yan, mga trader yan guys. Ang mga na yan, 12K. So kung makikita niyo mga 100,000 dyan guys, is possible na mga na yan, company na yan. So baka nagbobodega na mga yan. So ngayon guys, sa Apex hanggang Friday. So pag green candle to bukas guys hanggang Friday, may profit na ibibigay ito. So yun ang ating masabi kay Apex. Sunod guys sa HP. So sa HP talaga guys, sabi ko downtrend na talaga yan guys. So sobrang overbought na yan ang nakikita natin dyan. So hindi na siya magandang company na pag-tradean. So bakit siya naging ngayon? So negative lang siya ng 0.01 yung binaba niya. Ang total volume is 11.85, mas malaki kay Apex na almost number of 628. So 16.19 million. So saan siya pumasok? Nandito ba siya sa tinatawag natin na
CHP. So wala naman siya dito. So baka total number of volumes na guys. So top volume siya, pumasok siya sa top volume. Kaya naging trending siya ngayon at maraming volume ang kanyang na-trade. Maraming baka mga nag-take ng profit na nga tong iba guys eh. So baka naging nagba-buyback na to kasi nga overbought na siya guys. So possible na ibababa niya na yung kanya, yung tao dito, yung mga stock niya. So wala tayong masasabi kundi kay CHP guys, kundi pa-down na impression nito kasi nga kung technical ang pag-uusapan, dito na siya. Nasa baba na siya. So negative yun, ang income niya is 45.9 million lang na out of total revenue na 3.99 billion. So halos wala pa, halos almost 1% lang ng total revenue niya is yung income niya. So napakaliit lang guys. So yun ang ating masasabi dito kay CHP. May downtrend na to guys. So wala na tayong pag-asa na makapag-take profit as a trader. So as a trader, pag hintayin natin baba dito or bilang investor din, ganun din ang gagawin ko. So possible nga baka may mga investor na lumalabas na yan. So sa sobrang tagal na din to guys, so sa taas niya. So ilang days na siya na overbought scenario. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So almost na siya guys. 3 weeks na siya nasa overbought scenario. So possible may mga naglalabas na ng mga investor dyan na nagtitake profit. So sunod guys si dito. Si dito nga lang is medyo downtrend. So nagkaroon siya ng downtrend. So yung sinundan yung another red candle. So maganda ang fundamentals nito guys nung na-approve. Approve yung kanya. Approve yung 25 years franchise niya sa Congress. Then ang nito, ang naging kan is dinumog naman agad kahapon. Kaya medyo gap up naman yung position, yung kanya, yung opening niya. Pero ang lang doon guys, ang negative lang doon nung ginap up niya. So maraming nag-take profit na diyan. Kung titingnan mo kasi yung technical niya guys is malapit na siya sa overbought. So kung malapit na siya mag-operation, so hintayin mo siya dito na bumaba guys, then mag-invest ka sa kanya at pagtaas niya, so makakasabay ka. Pero kung dito ka mag-i-invest sa part na to guys, so baka maliit lang yung profit mo. So yung mga ibang trader dyan at ibang mga tinatawag na investor dyan, sim investor, so maghihintayan guys na bumaba yung presyo or kahit mag below 50 lang dyan, so doon na magpuposisyon niya ng tinatawag natin na stock nila o bibili sila ng mga stock nila. So nakikiramdam na yan guys yung mga trader. So sa mga baguhan dyan, so pag sumabay kayo dito guys, baka may tendency na maipit kayo dito. Kung lalo na kayo is mahilig kayo sa tinatawag na weekly trade. So nagte-take kayo ng profit weekly. So baka maipit yung position nyo dyan at mag-downtrend ang ang price nito guys. So yun ang masasabi natin kay dito. So pag sinundan natin ng red candle bukas yan guys at i-cross niya at mag-try siya mag-cross dito sa ating simple moving average at bantayan natin ang simple moving average bukas ito, baka nagkaroon to ng pagbaba at ito may pag nagnarrow at bumaba to guys, so nagnarrow mga to, so ibig sabihin nagpo-form na siya ng bagong trend formation. So yun ang ating babantayan kay dito. So medyo maganda ang fundamentals na binigay sa atin, pero ang tanong nga lang dito is maganda ba yung magiging technical indication ng technical nito kung sa overbought na siya o magtatagal ba siya dito kung i-meet niya yung RSI 70. So yun ang tanong nandiyan guys. So para sa akin as a trader, negative tayo dyan. Mas maganda tayong lumapit kay Apex at dito kay Ali guys. So sunod guys FNI. So tulad ni Apex, so nagkaroon naman siya ng profit simula nung Monday. So nung Monday is nag-up siya. Gap up yung yung price niya. So hindi na tuloy-tuloy yung pag-cross niya below at meron na siyang pagtaas ng presyo. So possible guys hanggang Friday siguro na may pagtaas pa ang presyo niya pero hindi ganun kalaki kasi gawa nito guys. Kung masasabi ko, kung i-break niya yung RSI 80, abot niya siyang RSI 80, so may possible hanggang may pag-take pa rin ng profit dito. Pero sa nakikita ko kasi guys, yung simula ito nung dito nag-operation siya February, so halos dito na yung mga price niya ng February nung nagkaroon siya ng downtrend. So medyo maliit na lang kung i-break niya yung February niya na price nung before nagka coronavirus. At nakikita natin dito is overbought na yung RSI niya. So above 70 na yan guys. So 70.5 na yan. May indication na yan na nasa red zone ka na. So may indication na baka biglang bumaba yan or pababa na siya. So ngayon guys, 46
ang kanyang net income is 46.7% or equivalent ng 353.74 million. So, hindi na siya hindi na siya profitable tulad ni Apex. So, baka bumaba na yung presyo niya. Sumunod na tayo guys kay MM. So, pero congrats nga pala sa mga nakakuan dito kay FNI. So, ang galing nito kung pumosisyon to sa part na to guys. Kung ang nabasa niya ito. So, possible na malaki ang profit na gain yun dyan. So, almost 10% yung matitake mong profit dyan. So, sumunod guys kay FMM. So, yun nga, si MS, nagtatry siya na magkaroon ng downtrend. So, nagsimula siya ngayon na pa-down at medyo malaki itong down na to. Medyo bulusok yung RSI na to. So, kapag nagtuloy-tuloy to at ito, mag-trying na mag-cross, so bukas, kapag red candle, so possible na may pagbagsak ng presyo. So, baka magre-trace to sa ilalim or tinatawag dito, lalaylo siya. So, baka magmimit dito guys sa ilalim. So, kasi nga, ang isa sa mga indication nito, mag-o-open siya ng panibagong store yata. So, yung nga, nung nakarambasa ko, yun na naman ang fundamentals to, is mag-o-open ng store. Malaki naman naging income nito guys, almost 97%. So, nasa 847.6 million. Ang naging net income niya is 5.23 million. Ang total na naging income niya. So, almost nasa 90 almost negative 3%. So, compare sa first quarter. Pero 15 kwan lang to 15 days na kasi 16 siya nag-opening. So, hanggang June 30. So, 15 days lang yan. So, 5 million na naging income niya. So, sa third quarter, medyo malaki na rin siguro maging positive na rin ang income nito compare dito sa second quarter. Yun lang naman fundamentals nito. Pero ang negative niya guys is medyo trend yung kwan ito. Yung pagbaba ng kanyang RSI. So, baka ma-continuous niya to na bumaba pa bukas, guys. So, tingnan natin ang kanyang galaw. Kasi ngayon, guys, maraboso candle. Ibig sabihin, pag maraboso candle, yung opening mo, mula sa opening mo, tuloy-tuloy hanggang sa bumaba. So, wala kang tinatawag na shadow dito o tail. Yung candle mo is maraboso ang pinner mo. Ibig sabihin, from opening, is tuloy-tuloy na yung pagbagsak niya, hinila na pababa. So, hindi na siya nakabawi kung ito yung candle na pinner ngayon araw. So, tingnan natin naging galaw niya every 15 minutes. So, yun nga, wala siyang kwan guys. Tuloy-tuloy talaga yung pagbaba niya guys. So, ito, mapapansin nyo, tuloy-tuloy. So, inihila up ng halos isang oras. So, pero hanggang sa huli is tuluyan na siya pagbagsak. So, ngayon, sa last candle na binigay niya is medyo mababa. So, ito, possible, nag-take profit kasi nga green ang volume niya dito. Green ang binigay niyang volume sa last 15 minutes. So, possible, baka may nag-take profit na dito. Baka nanigurado na siguro. So, yun ang ating masasabi dito kay MM. Baka magtuloy-tuloy yung pagbaba niya. So, as a trader, so, total naman, bukas, Thursday. So, halos Friday na rin. At ngayon, still naman tayo sa monitoring pa rin. Kasi nga, medyo hindi nga maganda yung galaw ng PSE. So, baka possible na magkaroon pa siya ng isang down na pag nagkaroon pa na siya ng down to guys, possible na tuloy-tuloy guys hanggang next week kasi pag nag-cross yan dito yung price candle mo, possible na tuloy-tuloy yung pagbaba niyan guys. So yun ang masasabi natin dito kay MM. So ngayon sa global medyo wala pa, so medyo lugi pa yung position natin. So napabayaan na natin yung position natin. Nalugi na tayo ng $4. So hinihintay na lang natin na ma-meet to guys. So balik tayo doon guys sa ating Instagram. So, si MM guys, no? So, nakuha natin si MM. Sumunod guys is si MWC. So, bumalik ulit si MWC after niya mag-trend nung August 20, Thursday. So, nag-take profit pero nagkaroon ng reversal, may pagbaba. Pero kung magtuloy-tuloy man to yung pagtaas niya guys, baka maibigay ito hanggang Friday dito. Pero after na siguro is magda-downtrend na siya. Kasi nga, ito guys, so, mapapansin nyo yan na malapit na sa overbought. At isa pa is utilities to. So, utilities company to. So, once in a month or 1 week in a month siya nagkakaroon ng revenue kasi nga puro operational lang siya naman, operational siya
yung buong buwan niya, sa loob ng isang buwan niya, yung 3 weeks niya is puro operational. Ibig sabihin, operation sa labas-labas siya ng pera. Then, after noon, maniningil siya. Doon na siya nagkakaroon ng revenue. So, mga possible hanggang Friday. So, holiday na sa August 31. So, baka hanggang Friday, may profit to na ibibigay. Pero, ang bantayan natin dito, bukas kung anong candle ang ibigay niya. So, baka umaga mag-green. So, pag nag-green umaga, so wait natin yung ang kanyang galaw hanggang mag 12. Pero pag umaga pa lang at medyo up and down na siya o nagbo-volatile na siya, so possible na magkakaroon na siya ng downtrend. Kasi nga malapit na rin sa overbought scenario. So, yun pa isa pa sinasabi ko, 1 week lang siya sa almost 1 week lang siya sa loob ng isang linggo nagkakaroon ng revenue kasi nga puro losses siya, expenses siya, operational expenses siya ang nangyayari sa kanya sa loob ng 3 weeks ka nga. Mag-retreat siya ng tubig para i-supply sa mga tao, then ang tao naman isang beses lang naman sa isang buwan nagbabayad ng tubig. So yun ang masasabi ko dito kay MWC. So kung magkapag-take profit man to dito, medyo konti lang kung sasabay tayo. Kung nakasabay tayo dito, nung nag-cross shot dito guys, so possible na may income yan. Pero kung hindi tayo nakasabay, kung dito tayo sasabay bukas, possible na wala na tayong income na abutan dyan. Or dito, may income pa. Pero baka man nag-take profit na nga dito ng time na to. So ito, yung mga nakikita natin ng mga nag-take profit. So baka dito sumabay yan guys, mga yan. So yun ang nakikita natin dito kay MWC. Sumunod guys si Nickel. So, medyo lumaylo ulit ang galaw niya after niya na nagkaroon ng green candle nung Monday. So, nag-green candle siya nung Monday, akala magtuloy-tuloy, pero kahapon na yung opening niya is same rin, ay yung closing niya is same ng closing nung Monday. So, ngayon medyo nag-down na siya at may red candle. At may indication na siya guys na magkakaroon ng panibagong trend. So, medyo nagnanaro, pag medyo nagnanaro yung Bollinger Band mo, possible yan magsa-sideways yung galaw ng price candle mo, at may possible na may kung either bumaba o tumas ng konti, pero hindi na yan lalabas dyan guys. So at possible kapag nag green red candle pa to bukas, baka ipag na-break niya dito o mag-cross below siya, so possible na magkaroon siya ng downtrend, pati yung RSI niya baka i-meet niya dito sa 50. So until na kung ma-meet niya man ng 50, so doon na lang tayo maggagawa ng move natin as a trader. So nasa sa inyo yun guys kung sasabay kayo dito. Pero as trader kasi na nag-aral na to, ganitong galaw ng RSI medyo volatile na paggalaw niya, ay up and down ang galaw ng price niya. Para sa akin kasi baka magkaroon ng down na isang diretsuhan. So doon na lang ang gagawin ko is magmo-monitor na lang muna ako sa kanya. Susunod guys si Tech. So tulad ng sinabi natin kahapon, is magkakaroon talaga siya ng uptrend. So nag-cross na siya guys kahapon, then ngayon totally siya nag-cross. So opening pa lang nasa above na siya ng simple moving average mo. So ang isang indication kasi guys na once na yung price candle mo is above ng simple moving average, ibig sabihin uptrend, may uptrend na yung presyo. So kasi same lang naman to ng moving average and simple moving average guys eh. So SMA 20 ang gamit natin. Kung MA 20 ang gagamitin mo, so makikita mo dito sa monthly niya na pataas na yung presyo niya kasi nga nasa above na to. At isa pa, nagtatry siya na i-meet niya na yung i-break niya yung RSI 50 o magkakross siya above RSI 50. So may nakikita rin natin na meron yung trend ng uptrend yung RSI niya. So medyo flatten nga lang pero may trend guys na na-form. Medyo may may angle na pinorm siya. So baka possible bukas i-meet niya to, i-cross niya bukas. So possible hanggang Friday may ibibigay pa sa atin si sa tech. Baka hanggang next week pa nga magkaroon pa to ng uptrend kasi nga medyo pa yung pag narrow na to, ibig sabihin magpo-form ng panibagong trend. Then kung mag-widening siya at green candle ang binigay niya at uptrend ang kanyang binibigay, so possible na may pagtaas ng presyo hanggang next week to. So yun ating masasabi ngayon guys sa mga stock na to. So tulad ng sinabi ko kagabi si tech, isa lang yan sa mga nirekomenda ko na pwede nyong bantayan. So ngayon guys, tingin tayo dito sa mga all stock na naman. So kagabi tinignan ko si RRHI. So hindi na rin maganda si RRHI. So Ali naging ngayon trend. So si Pure Gold ba? So may mga ako stock dito na tinignan kagabi guys, si MPI. So medyo din. Nagkaroon siya ng uptrend. So nag-break siya, yung sinasabi ko na baka magkaroon ng tinatawag na reversal o na mag-reversal ang RSI niya. So yun nga nangyari nga kasi nga ito gawa nito yung doji na to. So long range doji yan guys kung tawagin mo, or spin candle.
spin top candle yan guys, o long range doji. So nagkaroon siya ng uptrend, so possible bukas baka magkaroon siya ng red candle, baka tumaas pa yung presyo nito guys ni MPI. So nakikita nyo naman dito na na-break niya yung RSI kanya. So kung magtuloy siya bukas guys, so possible hanggang Friday may pagtaas ang kanyang presyo. So ilan dito guys, si IDC, so may uptrend din na pinorm. So nagkaroon ng reversal to mga to. So Intel Philippines Development Corporation, puro construction. So yun ang ating nakikita guys kay dito kay sa mga stock dito. So wala tayong ibang makita. So si Mega Wide Construction medyo maganda, so nagtra-try siya guys na magkaroon ng uptrend. So nag-cross siya ngayon guys, so medyo narrowing ang kanya. So pag nag-widening yan at green candle pa rin bukas, so tingnan nyo bukas kung mag-widening or medyo kung lalaylo man siya. So medyo sideways ang galaw niya ng Bollinger Band, pero green candle na kahit umangat ng konti, so possible na may uptrend siya na iperform. At yung RSI niya baka bukas i-meet niyan sa RSI 50. So pag na-break niya to RSI 50, possible na magkaroon siya ng profit, na bibigay siya na profit. So yun ang masasabi natin guys. So yun lang yan sa mga stock natin, itingnan natin guys. So bukod sa mga nag-trending na stock guys, so tumitingin din tayo sa mga stock dito sa mga all stock na medyo magandang takbo. So GGA, sinabi ko rin kagabi na medyo rin siya na yun, ito nagkaroon siya ng double pattern candle, then green candle ang binigay niya ngayon. So possible pag green at medyo nag-widening na, so mapapansin nyo nag-widening itong dalawang Bollinger Band mo, so possible may isa pa to na uptrend si GGS na ibibigay, may trend, isang uptrend pa to ng price na ibibigay. So yun ang nakikita ko guys as a nagbabase sa technical indicator dito. So yun ang masasabi ko sa mga stock yan guys. So tingin-tingin din kayo ng mga stock dito guys. So SSP, so medyo maganda rin naging takbo, so baka magkaroon to ng natawag ng reversal. So dito pa lang so marapit na yung last month, so baka first week of the month na naman September, so baka mag-uptrend tong si SSP. So yun ang masasabi ko dito guys sa mga stock dito. So marami naman stock na pwede bantayan dyan guys, na possible na maganda yung takbo, lalo na yung mga stock na involved sa mining, sa mga retail, sa mga telecommunication. So yan ang mga stock na maganda kunin ngayon, kasi nga sila lang yung mga company na medyo maganda yung operation na binibigay. So sa mga industrial kasi medyo limited yung movement ng ng mga industrial ngayon, gawa ng yung mga materials medyo naiipit kasi medyo may mga area na nagla-lockdown, hindi makapasok yung mga materials. So possible na naglalaylo yung operation nila. So yun lang ang masasabi ko guys. Construction, si Eagle di ba gabi na namin ko na rin yan. Ito si Holcim, medyo may mga pagtaas ng mga stock. So sa construction, involved sa construction, kasi nga medyo nagkakuan ngayon guys na nagmamadali yung construction, kasi ngayon medyo malapit na talaga yung malalakas na ulan. So possible na nag-cancel at take advantage na para mabuhusan yung mga ibang mga project na natenga nung nakaraang lockdown. So yun ang masasabi ko guys sa mga stock market ngayon. So maraming salamat sa inyo guys at magandang gabi. Sana kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, so mag-subscribe na kayo. So ito ang ating ginagawa gabi-gabi is maggawa ng technical analysis. So yun lang guys ang masasabi ko sa inyo.